Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yan, Automatic Works. May customer tayong Kia Picanto automatic transmission 2016. So, ang concern ng may-ari, on natin yung susi. Nagawa ko na to before. Ang problema niya yan, kung nakita nyo, wala siyang PRND. You know, automatic yan, automatic. Pero wala siyang indicator ng P. Yan. Pag walang indicator ng P, yan o, reverse, neutral, drive. Pag walang indicator ng P, ibig sabihin yan, lost communication yung transmission. Hindi siya gagana sa mga ganitong model. O sa may mga model pa na ibang sasakyan. Pag walang PRND, lost communication yan sa transmission, third gear yan, stock. Ito, mukhang malinis pa naman, mukhang makinis pa kasi 50 pa lang yung tinakbo. Ngayon, check natin, kadalasan dito unang tatamaan. Pwedeng fuse, pwedeng relay. Yun, doon tayo pupunta. Tapos sa mga ilaw, check upin natin. Tapos tingnan natin yung fuse una, nasa ilalim. Siyempre, nasa ilalim ng ating sasakyan, sa fuse holder. Dalawa to, kasi sa accent nakikita ko yung isa nandun sa harap, yung isa naman nandito sa ilalim. Ngayon tingnan natin, ang tatamaan nito backup lamp. Pwede kasi nakagawa na ako backup lamp. Ang sitwasyon naman noon kaya nawala, naglagay siya ng yung may head unit na may reverse camera tapos dito. So medyo may daw ng konti. Nagka-problema dito sa reverse. Ngayon, tingnan natin to rito mga sir. Ayan. Fuse and relay lang muna ang titig. Yan ang Kia Picanto. Dito tayo mga sir sa ilalim. Naka-on yung susi. Pwede natin paandarin pala kung gusto natin yan. Pwede paandarin. Umaandar. Ngayon, reverse natin. Reverse. Wala, hindi kumagat. Wala. Kahit bitawan natin yan, wala. Ayaw tumakbo. Bitaw handbrake. Ayaw tumakbo. Ayan, nakabitaw na. Nakaandar. Revolution konti. Ayaw. Ayaw tumakbo. Neutral. Drive. Sa drive meron, muuga. Tatakbo yan. Balik natin. On ulit. On lang susi. Yan. Tingnan natin sa ilalim. Tingnan natin dito sa fuse and relay. Yan na. Okay. So ito lang. Outfit check. Ito lang gagamitin natin. Yan, pinaka basic natin. Yan, check muna natin lahat ng fuse. Uy, bakit wala? Yun, meron. Pero yung mga fuse na yan, lahat lang yan, lahatin lang natin. Pero wala tayong dyan kung ano sira. Lahat. Yan walang mga dyan. Halos lahat. Yung iba kasi dyan hindi umiilaw pag naka-on lang yung sasakyan. Kasi mga yung mga body accessories tong iba dito. Yan. Basta sigurado tayong naka-on off. Naka-on yung sasakyan. Tapos kompleto, parehas yung fuse. Yan Ayun. Kung napansin nyo, yun yung fuse na to, umilaw. Dalawa. Itong fuse na to, walang ilaw sa ibabaw, may ilaw sa ilalim. Ito yung possible na sira. Ngayon tingnan natin dito kung saan to nakalagay. Dito mga sir, nakalagay siya sa check engine. Sa check engine siya nakapwesto. Yung backup lamp tingnan natin, ito backup. Tingnan natin yung backup kung may ilaw. Ito mahaba siguro yan. So may ilaw. Yan dapat ang puputok. Ito yung pinalitan ko dati. Ngayon, ito naman ang nawala. Okay? Tingnan natin bakit nawala. Siguro sa ilaw sa likod. Tingnan natin baka pumutok. Backup. Buhay pala backup. So ibig sabihin buo to. Buo yan. Pati itong bumbilya na to. So pinacheck na rin daw to ni madam, yung may-ari. Ngayon, ang pumutok dito mga sir, sa nakita ko yung check engine. So itong check engine, pagkakaalam ko lagi ito input sensor to lagi ko nakikita. So palitan natin. Wala pa rin siyang PRND. Palitan natin kunin natin yan. 15 amperes nakalagay. Lagyan natin ng mga 10. Yun, 10 amperes. Kumuha lang ako doon sa spare. Yan, lagay natin. Naka-on na susi, lagay natin. Nakalagay na. Tingnan natin dito. Ayun, may P na. May PRND. Ngayon, pagdating dyan, may P na siya. May R. Kompleto na. May drive 3, 3, 2, 1 low.
Ayan. Ngayon, hindi siya pumutok. Kahit ipwesto natin sa reverse, kung sira ang ilaw, dapat puputok na. Kung sira ang ilaw, shorted ang ilaw, puputok na dapat yan. Ngayon, hindi siya pumutok. Ibig sabihin buo yan, sir. Ngayon, start natin. O di kaya, pailawin natin yung ilaw. Bukas lang muna tayo ng ilaw. Ha? May ilaw na po. May ilaw na sa likod. O, may ilaw na daw. O, high, low. Hindi pumutok ang fuse. Hazard natin. Hindi pumutok yung fuse. Pasok sa reverse. Hindi pumutok yung fuse. Off natin ilaw. Balik natin to. Tingnan natin to. Medyo may malalim na sira to pagka ganito. Off natin to mga sir. Tingnan natin yung harapan sa dashboard. Sa makina. Yan, tanggal ka muna. Kasi may malalim na to. May malalim na pinanggalingan. Dahil kung backup light, backup lamp, ilaw lang dapat. Ito lang. Yan lang dapat. Ito backup. Kaso ang nangyari, ito ang pumutok. Pag check engine, malalim yan. Pwedeng ECU. ECU talaga. O di kaya, malalim. ECU talaga yan. Tingnan natin dito. So, kailangan pa rin nating mag-check up. Visualize. Ay, visual natin lahat. Si madam, nagpalagay na ito. Last week lang siguro, last month. So, nagpalagay siya ng ganito sa battery. Tatanggalin ko sana kasi sisilipin ko ECU. So, baka sakali lang. Baka sakali. Hindi ako siguradong sira yun. Ngayon, sa napansin ko, ito mga sir. Yung clip ni madam, yan o. Ito, pagkakaalam ko, bakal to eh. Yan o. Bakal yan. Kasi hindi pwedeng ilalagay dito kung hindi bakal. Kasi holder to eh. Bakal yan, nakakapit dun sa ilalim. Yun o, plastic ang kinapitan yung ng battery. Ganon din dito, plastic. Pero ang mali dito mga sir, sa nakita ko, ito, nakakonek sa ground. Diretso yan sa ilalim. Tinanggal ko na to kasi, ayun, nakadikit yan sa ilalim. Tapos, nung pagsilip ko dito, diretso din sa positive, yun o. Sa positive din siya nakadiretso sa terminal. Ngayon, nakapinturado to. Yan, nakapintura. Pero bakal yan. Kahit anong pintura dyan, bakal yan. Lumalabas, oh. Nung tinanggal ko, ako yung nagulat. Yan, ito na. Tanggalin natin yung ground. Baka abutan pa ako na ito. Yan na. Tinanggal natin yung ground. Tiningnan natin yung kain ng battery. Tinanggal ko na yung ito, yung ground. Tiningnan natin yung kain ng battery. Abot na sa ground, oh. Yan, oh. Galing dito. Bakal to. Ayan, oh. Natunog. Tapos, dito, ay, wag kang dumikit. Ito muna tinanggal ko eh. Ito muna, ayan. Niluwagan ko kasi sobrang higpit nga niyan. Dito naman, tinanggal ko. Sabi ko sigurado pasok to. Ayun oh. Pasok talaga siya sa positive, yun oh. Ayun oh, bumungi na oh. Positive na yan. Ito polo, positive na yan. Sigurado, lahat ng gilid niyan positive. Dikit na yan mga sir. Bali ang pwesto niya, nakaganyan na oh. Ayan. Nakaganyan na. Tapos yung isa, syempre, dikit na rin yun. Hindi ko na dinikit, tinanggal ko na. Ayan oh. Dikit na rin to, nakadikit nung tinanggal ko. Ako ang kinabahan. Yan, tingnan natin. Binunot natin sa taas. Tingnan natin sa ilalim kung tumama nga. Yung ilalim na to. Ayun no. Tumama nga siya. Oh. Ayun, namuti na. Katagalan mo dyan takbo. Kasi positive to. Positive yung terminal na yan. Ground din yung kabila. Ito, tsaka yan. Magdudugtong na yan. Yung dalawang yan. Magdudugtong na to. Ito, tsaka yan. Ang papuputukin nito, fuse na malaki o fuse na maliit na naka-check engine or swerte ka kung hindi pumutok to. Fuse muna kasi may naman yun eh, may safety. Fuse ang papuputukin nito. Tapos pagkatapos, yun ang isa kong nakita dito. Ngayon, isa pang senaryo, kung hindi ito puputok, ang mangyayari, mag-iinit to kasi positive yan saka negative. Walang puputok na fuse. Ito magbabaga to. Babagahin talaga niya to. Lahat to, lulusawin to. Ito babagahin niya yan. Yung positive tsaka negative, pag dinikit mo at kayang-kaya niya na hindi siya pumutok dahil sa mahina o wala siyang puputukan, dahil puro makapal yan eh. Puro makapal. Babaga yan, iinit, magmimelt, tapos ito masusunog. Sunog din to. Kasi baga na to eh. Magsusunog na yan. Yun ang problema. Yun ang maganda naman yung may bracket holder. Pero siguraduhin tama yung pagkalagay ng bracket holder. Dapat ang bracket dito pag ganon. Or kung dito man tumama, dapat dito ka sa malayo, dapat hindi nakaganon sa battery. Yun na nakita kong mali dito kasi troubleshoot ko, bakit nagkaganon ulit? Dapat walang ganun mangyayari. Kasi noon, ang nangyari sa kanya, ilaw, napasukan ng tubig. So normal yon, lagi ko naman nagagawa yon. Ito naman, sa sitwasyon niya ngayon,
bago ang pinalagay niyan ito. So binili naman niya, safety, gusto mo ng may-ari safety. Pwede maglagay ng bracket dito, pwede ka dito. Yan pag ganyan. Pag gano'n naman, dapat walang nakaganon sa battery, sa positive. Dapat hindi sila magka-connect talaga. Okay? So ito yung nakita kong medyo alanganin. So sumabla ito. So dapat nakaganyan ang posisyon niya. Yan Ito, yan. Ulitin natin na nakaganito ngayon ang posisyon niya mga sir. So ingat kayo sa paglagay nito. Dahil dito, magkakaproblema pa kayo. Yung mga sir, nilipat na natin. Yan tingnan nyo. Ito dapat ang pagkalagay. Dito dapat siya tatama. Tatama siya sa ilalim. Hanapan mo lang siya ng connection doon. Yan Ganyan dapat ang tamang pagkalagay. So hindi na lang natin banggitin kung saan pinalagyan ni ma'am to. Clip natin to ulit. So, tingnan nyo na lang. Higpitan ko lang to. Yo, mga sir. Size na po. So, ito na siya. Ayan, nakaklip sa ilalim. Nakaklip din dito. Ayan na. So, ano lang to, mga safety measure lang to pagka nagkabit kayo ng ganito o DIY o nagpakabit kayo. Double check nyo. Baka tumama na dun sa battery. Yan Yan ang saktong kabit nyan. Kaso hindi lang to sukat dito. Kahit in-adjust natin ng maliit. Hindi na sukat. Saka walang mounting to rito talaga sa gilid. Kasi ang clip nito sa gilid lang sa ilalim. Kaya ito, universal lang to. Kahit saan to pwede ikabit. Yan hindi na kayang tanggalin yan. Kakapit lang naman sa ilalim yan. Masisira na lang plastic nito. Yan, mahina yung lakas ko Yun, malayo na siya dito. Sa positive, hindi na siya tatama. Sa negative, hindi na siya tatama. Yan tinamaan na yung negative Doon na siya, tsaka dito. Nung pagbaklas ko, ako ang nagulat. Ako pa ang na kinabahan tuloy. Baka pumutok bigla sa harapan ko. Kasi na-testing ko na to dati sa school namin. Kasi hindi ko pa alam. Senior ko yung battery. Galit na galit yung nagturo sa amin. Sabi niya, sira ulo daw ako. Kasi pinagdikit ko. Pag sa mukha ko daw sumabog yun, pwede ako mabulag. Yun. Kaya takot na takot ako sa battery. Takot na takot ako dyan. Hindi ako marunong dyan. Yan safety natin. Dapat hindi siya sumayaw, hindi aabot dito. Hindi rin yan. Hindi na-aabot yan dito. Ito hindi na rin yan aabot. Okay? Fit natin mga sir. Mga sir, natanggal na natin yung doon. Naayos natin. Tapos napalitan na natin to yung pumutok. Yan, 15 amperes. Pwede nang palitan ng 15 amperes yan. Balik natin. On natin susi. Baka pumutok. Magpunta tayo sa ECU. On. So may PRND na. Okay? Yan P RND 1, 3, 2, 1. Start natin. Let's go. Hing. Rev. Alright. Reverse natin mga sir. Pasok. Ayan. Pasok. May ilaw na doon sa likod. Atras natin konti. Atras konti. Ayun. Gumalaw na. Napa-atras na. Okay. Okay. So okay na to mga sir. Drive. So pagka ganon, habang tumatagal yon, magkakaroon lagi ng problema. Palit ka lang ng fuse kasi tinuro ko lang sa kanila kasi akala ko bumbilya. So mali, doon pala nagka-problema. Okay na to mga sir.